Hello and welcome to today's video. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa utang, particularly how to pay off and manage your debts. So, paano nga ba ang mga strategies, mga tips natin kapag kailangan natin bayaran yung mga credit card debts natin? How to manage and pay off your debts. The first question that we really need to answer right now is debt bad? Masama ba ang utang? Para sa akin, hindi naman masama ang umutang. Especially kung ang paggagamitan natin ay para sa isang importante at necessary na expense. Ang pangit lang talaga sa utang kapag ginagamit natin siya sa mga non-essential expenses. Minsan yung debt or yung loans, makakatulong pa yan sa atin, especially kung alam natin kung paano siya gamitin. If we know how to leverage debt and alam natin kung paano paikutin yung pera natin, mas makakatulong pa yan, especially kung ikaw ay nagnenegosyo. So debt is not necessarily bad. Ang importante is we know how to properly use it. And to know how to properly use it, it all starts with knowing the different types of debt. So marami palang iba't ibang klase ng utang, particularly merong tatlo. The first type of debt is yung good debt. Ito ay kung yung pera na hiniram mo ay ginamit mo sa mga needs mo or sa mga necessities. For example, merong nagkasakit and kailangan ng pera pampagamot, then that's actually an urgent need, a necessary expense. Meron din tayong bad debt. Ito naman ay kung yung hiniram mo na pera ay ginamit mo sa isang hindi importante na bagay. For example, nagkaroon ng seat sale tapos gusto mo mag-travel. So, nag-charge ka ng credit card mo. That's actually bad debt because while travel is good and syempre, minsan kailangan nating mag-manage ng stress natin. But I don't think it's a necessary expense. Or if you really want to manage your stress, there are more affordable ways na pwedeng gawin. Lastly, the third type of debt is yung ugly debt. Nako, ano yung ugly debt? Meron na ngang bad, meron pa palang ugly. Yung ugly debt ay kung yung hiniram mo na pera ay ginamit mo sa isang bagay na hindi importante, tapos doon ka pa talaga umutang sa napakataas na ang interest rate. For example, yung mga 5-6 or yung mga online loans and apps na ang dali-dali mag-apply, na-approve ka kagad, pero anong kapalit nun? Nako, napakataas na interest rate. We have to really be conscious kung magkano ba yung interest rate na i-charge sa atin kapag nag-apply tayo. And karamihan ng mga napakadali mag-apply, yung napakadali ma-approve, sila yung matataas yung interest rates. Siyempre, kung talagang kailangan nating umutang, tsagain na natin yung mga alam natin na mabababa lang ang interest rate kahit na magsasubmit tayo ng mga documents and kailangan nating we have to go through the application process and wait for the approval for 1 or 2 days. Tsagain na natin yun kasi at least mababa lang yung interest rate. When it comes to managing debt, it's also important to have a proper perspective. Paano ba tayo naapektuhan ng utang? How do our debts affect us financially in the future? And the best way to do that is to visualize what happens with our money. Of course, we have our present income, which we use for our present needs. And in the future, meron tayong future income, yung pera na sisweldohin natin or kikitain natin in the future, that is definitely for our future needs. Ngayon, kapag umuutang ka, what you are actually trying to do is get money from your future income and you are using it for your present needs. So yung nakukuha mo na pera from your debt or from your application sa loan, hindi yun extra money. Galing yun sa sweldo mo in the future. Hiniram mo na. So, if you are really using the money for your present needs, then I think it's okay. Pero kapag ginagamit mo siya for your present wants, nako, those are already bad and ugly debts. And ang risk niyan, baka maubos na yung iyong future income at wala ka ng perang matira para sa iyong mga future needs. So, it's important to be mindful of the reasons why you are borrowing money kasi
you don't want to compromise at ayaw mong mahirapan ka in the future. Baka mamaya, pagdating in the future, wala nang natira para sa future needs mo, uutang ka ulit and it will be a vicious cycle. Ngayon, paano ba talaga dapat mag-budget pagdating sa pagbabayad ng utang? Ako, I always believe that saving is still the most important. Kaya kapag ako ay nagbabudget and meron akong kailangang bayaran ng utang, I always prioritize still saving money and allocating a portion of my income towards my savings. Unang-una, kung wala kang ipon at nagkaroon ka ng financial emergency in the future, kung wala kang ipon, uutang ka ulit, di ba? So, it's important to build your emergency fund, have your savings para pag meron kang financial needs in the future, meron ka nang mabubunot na pera. So, pagdating ng sweldo, allocate a portion of it for your savings and then kung ano yung matira, you now budget it towards your needs and for your debt payments. So, magkano ba yung mga minimum payment na kailangan mong bayaran sa mga credit card debts mo? And then, magkano ba yung kailangan mo para sa mga necessary expenses mo for the month? I-budget mo na sila. Of course, kung merong sukli yan, then very good. Pwede kang magkaroon ng budget para sa mga wants mo. But personally, I think it's important to reallocate yung extra money mo towards your savings and also paying off your debts para mas madali mong maubos yung utang mo. So for example, kung ang sweldo mo ay 20,000 pesos per month, tapos nag-decide ka na 10% of your income or 2,000 pesos will go to your savings. So 20,000 minus 2,000, that's 18,000. So yung 2,000 nasa savings mo na. So yung 18,000, magkano ba yung mga kailangan mong bayaran na utang? Let's just say na 5,000. So 5,000 goes to your debts and loans. Yung matitira na 13,000, yun ngayon yung ibabudget mo para sa necessities mo for the month. Yung kuryente, rent, pagkain, transportation, etc. Ngayon, at the end of the month, may natira sa yung 1,000. Ano yun? Ipang sa samgyupsal mo ba yun? Well, pwede naman, but I would prefer na yung 1,000, idagdag mo na lang sa savings mo or next month, idagdag mo sa pambayad mo sa debts and loans mo. So, ganyan lang kasimple yung ginagawa ko kapag nagbabudget ako at kailangan kong may bayaran na utang. Nandito na tayo ngayon sa pinaka-importanting part ng ating video, which is yung debt snowball method. Paano nga ba ang magandang strategy pag marami tayong utang? Paano natin malalaman kung ano ba yung uunahin natin na bayaran at magkano yung ibabayad natin para maubos lahat ng utang natin? Ang debt snowball strategy ay napaka-popular na strategy yan because it's really effective but it needs discipline. So, ang first step dyan is to list down all your debt. Ilista mo lahat ng utang mo. Magkano ba sila? Magkano yung interest na binabayaran mo per month? And magkano yung minimum payment na kailangan mong bayaran every month? Ilista mo siya from the smallest balance to the highest balance. Tapos kung merong tie, unahin mo dun sa listahan yung mas mataas ang interest rate. Kapag nagawa mo na ito, alam mo na rin magkano yung minimum payment. You take note ano yung total. So in our case, it's 750 plus 1,200 plus 1,000 plus 1,500. That's around 4,450. So doon sa kanina na example natin, di ba, 20,000 na sweldo, 2,000 automatic sa savings sa 18,000. Yung 4,450 papunta sa debts and loans. So yung matitira na around 13,000, yun ngayon yung para sa ating necessary expenses for the month, yung cost of living natin. Pero actually, mababawasan pa yan. Bakit? Kasi pagdating sa debt snowball method, ang gagawin mo is you pay the minimum payment for your debts plus a little extra. So what do I mean? So babayaran natin lahat itong utang na to, pero hindi natin siya babayaran ng sabay-sabay. Ang trick dito is, of course, first month, month number 1. Yung pinakamababa ang balance natin, which is credit card A, ang minimum payment niya is 750. You now have to think, magkano yung kaya kong bayaran na extra?
In our example, let's just say na kaya natin magbayad ng extra 1,000 pesos. So, for credit card A, instead of 750, ang ibabayad natin sa kanya every month ay 1,750. For the rest of the debt, we just pay the minimum payment kasi hindi natin focus sila. Ang goal natin is mabayaran natin yung credit card A. So, we pay 1,750 pesos per month sa credit card A, and after 9 to 10 months, mauubos natin yung total balance niyan. After that, yung 1,750 na binabayad mo dati sa credit card A, pagdating ng month 11, idadagdag mo siya dun sa next na debt. So, 1,200 plus 1,750, in our example, sa personal loan, 2,950 pesos per month na ang ibabayad mo sa kanya. So, mas malaki. Kaya siya snowball dahil nagsusnowball yung amount towards the next debt. So, yung 2,950 pesos per month, after 7 to 8 months, mafu-fully pay mo yung personal loan. Again, yung 2,950, hindi mo yan idadagdag sa cost of living mo or sa budget mo, hindi mo siya idadagdag sa savings mo. Idadagdag mo siya sa pambayad mo dun sa next na utang mo, which is credit card B. Yung minimum payment nun ay 1,000 plus 2,950. So sa credit card B, every month, 3,950 na ang ibabayad mo. So 3,950, after 6 to 7 months, mababayaran mo na siya and fully paid ka na dyan. Yung credit card C na lang ang problema mo. So yung 3,950, idadagdag mo doon sa 1,500 pesos na minimum payment for credit card C. And after 6 to 7 months, mafu-fully pay mo yung iyong lahat ng debts. So you will be debt-free after 2 years and 9 months. So that's the debt snowball method. And medyo kailangan talaga siya ng patience, kailangan ng commitment, discipline, but it's a very effective way to pay off all your debts. I would like to leave you now with some final tips on how to pay off and manage your debts. The first one is to consider consolidating your debts if it makes sense. Marami tayong utang, di ba? Iba-iba yung interest rates niyan. Ngayon, kung meron tayong utang na napakataas ang interest rate, sabihin na natin na meron tayong isang credit card debt na 6% per month ang interest rate. Tapos meron tayong isang credit card na ang interest rate ay 3% lang. Baka mas maganda na yung utang natin dun sa credit card na may 6% ay i-balance transfer na lang natin dun sa credit card na 3% lang. So there are debt consolidation options that might be available sa inyo. So do it only if it makes sense. The next tip is to find extra income and use it solely to pay off your debts. Maghanap tayo ng racket, ng sideline business, mag-buy and sell tayo online. Maghanap tayo ng paraan para kumita ng extra pera at yung kikitain natin doon, ipandagdag natin doon sa pagbabayad ng utang. Okay? And lastly, you have to address the root cause of why and how you got into debt in the first place. Bakit ka ba nagkaroon ng utang in the first place? So kung ang reason ay dahil nagkaroon ng emergency, may nagkasakit, may nasira sa bahay, and kailangan mong iswipe yung credit card mo or kailangan mong mag-apply ng personal loan, then the lesson there is dapat siguro meron kang emergency fund. Ngayon, kung meron ka namang emergency fund pero kulang pa rin siya, then it's a sign na dapat siguro mas lakihan mo pa yung emergency fund mo. Ngayon, kung ang reason kung bakit ka nagkaroon ng utang ay dahil tumulong ka sa kamag-anak mo, meron kang pinautang kasi hindi ka binayaran at ikaw naman yung nadihado, then I think the lesson there is to look into your relationships and make sure that you can only help what you can afford. Yung ipapautang mo lang or yung itutulong mo lang sa ibang tao ay yung hindi naman mako-compromise yung financial status mo. Ngayon, kung ang reason kung bakit ka nagkautang ay dahil impulsive buyer ka, kapag merong sale ay madali kang mabudol, kung ano-ano yung binibili mo, wala kang discipline sa mga paggastos mo, then
kailangan mong i-address yon. You have to learn good spending habits. Kailangan mo matutong mag-budget para in the future, hindi ka na mababaon sa utang dahil sa sobrang gastos mo. So again, you have to address the root cause of why and how you got into debt in the first place.